Ganito yan, Pinky. Minsan, 24 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto, ni binibulgar din ni Mr. Atong Ang kay Gretchen Barreto. Kung sila'y mo bakbak og tao, okay ra. Pero kung sila'y bakbakan, demanda diretso. Akray, baby. Akray, baby. Huwag ho kasi kayong iyakin, Senator Risa. Yan tuloy, pati itong si Kong Pulong, sinusupalpal kayo. Huwag daw ho kayong crybaby. Huwag daw ho kayong spoiled brat. Ang problema ho kasi dito sa ali na to, pagka sila tumitira, okay lang. Pero pagka sila tinira na, nang kakaso. Pero bago natin pag-usapan yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ho muna natin pasalamatan yung mga kasama natin dito sa PH Update na talaga namang napakatindi kong sumuporta. Again, di ho natin pinapakita to para magpakulay kayo kung ano pa man ha. Pinapakita ho natin to para i-appreciate yung mga nagpapakulay sa mga video natin. Dito kay Ma'am Arisa yan, mega love shoutout. Maraming salamat. Palakpakan natin tong si Ma'am Arisa yan. Maraming salamat, madam ha. Mega love shoutout din ho dito kay Lynn Albano, Ma'am Lynn Albano, maraming salamat. Salamat sa 800 yan. Grabe naman yan. Mega love shoutout to. Maraming salamat sa pagsuporta. Mega love shoutout din ho dito kay hindi ko mabasa. Maraming salamat. Teka lang ha. Try natin i-translate. Mega love shoutout dito kay Marika on Horseback. Marika on Horseback. Maraming salamat. Mega love shoutout. No, hindi ko mabasa yung pangalan mo, madam eh. Translate ko, yun ang lumabas. Mega love shoutout din dito kay Victoria Donato. Maraming salamat, Ma'am Victoria. Mabuhay ho kayo. Hayon na nga, agad di ho yan require. Hindi ho kailangan yan. Ika nga na-appreciate lang natin yung mga nag-extra effort dito sa PH Update. Hayon na nga, hindi pa rin ho umaangat mga kababayan. Nasa ano pa rin ho tayo, ang tawag dito, saan na yun? Ayun. Yung mga nakasubscribe, 55.2%. Yung mga hindi nakasubscribe, 44.9% pa rin ho sa mga nanonood sa PH Update. Baka isa ho kayo dito sa 44.9% na to, hindi pa ho kayo nakasubscribe. I-click nyo na ho yung subscribe button kasi konti na lang, no? Nakikita nyo naman ho yan mga kababayan. 912,000 subscriber na tayo, palakpakan. Maraming salamat ho mga kababayan. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga, unahin ho muna natin ang pagiging hipokrito nitong si Senator Risa Hontiveros. Ito yung ali na 2 years ago, gusto ho niyang i-decriminalize ang libel. Gusto ho niyang i-decriminalize yan. Ito ang mga birada niya 2 years ago. Our libel laws have been weaponized to stifle very basic fundamental rights. These laws have been used constantly attack many of our freedoms, but particularly the freedom of the press. We need to decriminalize libel if we are truly defend freedom, press freedom. Yan, ganyan ho, kay hipokrito, yung ali na yan. Di ba? Meron siyang nalalaman na i-decriminalize yung libel, pero nung tinanong lang ho siya, tinanong lang ho yung ali na yan, kung totoo ba ang sinasabi nitong si alias Rene, nag-alburoto. Imbis na sagutin yung mga aligasyon na di umano nagbayad siya ng mahigit 1 milyon para magdadaldal yang si alias Rene sa social media, dyan sa kanyang, anong tawag dito, sa kanyang committee na yan, para siraan itong si Tatay Digong, si Pastor Kibuloy, si VP Sara. Imbis na sagutin niya yung aligasyon na yon, ang ginawa niya, nagpunta sa NBI, kinasuhan niya na cyber libel at pinaimbestigahan yung mga nagtatanong sa kanya. Palakpakan ho natin ang pinakahipokritong politiko ngayon sa balat ng Pilipinas. Di ba? Ganyan ho si Risa Hontiveros. Kaya hindi ho pwedeng maging presidente yung ali na yan. Ano pa ho bang meron tayo dito? Pasadahin na ho natin lahat ng mga ano natin, itong mga... ito na ho ang panawagan ngayon. Why the Senate must investigate the recantation of alias Rene? O bakit nga ba?
kailangan nung imbestigahan niya ng Senado para hindi na humaulit sa mga susunod na panahon. Kailangan, ika nga, in aid of legislation. Hindi natin alam, in aid of legislation ba yan? Bigatan ang kaparusahan pagka nagrekant ang isang ang tawag dito, ang isang witness. Paano kung tinakot nga naman siya nung una siyang nagsalita? Meron siyang karapatang bawiin yung kanyang mga sinabi, or yung ano na lang, yung betting process na lang ng mga isasalang nilang mga witness diyan sa Senado para para mapag-usapan lang. Kaya naman para dito kay Senator Bato de la Rosa, nananawagan ho ang sambayan ng Pilipino sa inyo ngayong mga panahon na to. Gusto ho naming marinig yung mga punto de vista ng mga senador dito sa isa na to. Ano ba ang dapat gawin ng pamunuan ng Senado o rules ng Senado? Kailangang amendahan ng rules ng Senado sa pagpipresenta ng witness o hindi ho natin alam, hindi ho tayo abogado o kung ano pa man. Gusto lang ho natin sa mga susunod na panahon, sana hindi magamit ang Senado. Kung sakali man, hindi partikular dito kay alias Rene, hindi magamit ang Senado sa paninira ng mga kalaban sa politiko ng mga senador diyan sa Senado. Yun lang naman ho. Kung paano gagawin yun, hindi natin alam yan. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta, ang tatrabaho niyan, di ba? Ano na lang yung yung betting process. Bago nila isalang, siguraduhin ng mismong Senado, hindi si Senator Risa, hindi si Senator Bato, hindi kung sino mang senador, ang magsasalang sa kanya na talagang yung sasabihin niya nanggagaling sa puso niya. Yun dapat ang establish muna. 'Di ba? Betting process kagaya ng ginagawa nila diyan sa House of Representatives. 'Di ba kay tag dito, Colonel Grijaldo. Kaso ang problema naman doon ang nag-betting process si Dan Fernandez at itong si Atras Abante. Na tayo, speaking of Atras Abante, tayo alam nyo naaawa na ako kay Atras Abante. Literal na yung kanyang pagiging congressman ni Atras Abante, anak ng toka, talagang pinanindigan ng itong kandidatura niya na to, yung apelido niya, Atras Abante. Anak ng toka, hindi niya malaman, uupo ba ako? Teka lang, merong desisyon ng Korte Suprema, atras tayo. Ngayon, yung Comelec and Bank, prinoklama na naman siya, Abante na naman. Marami na naman umakyat sa Korte Suprema, itong si Congressman Joey, atras na naman siya. Ano ba talaga, Kasi itong Comelec na to, i-refund nyo na kasi. Diba, naawa na ako sa lolo. Atras Abante siya Di niya malaman kung uupo siya o ano siya. Pero dapat ang uupo talaga dyan, si Congressman Joey Uy. Hindi ho yan magpapakaaso kay Tamba. Diba? Siguro, tingnan natin. Yang kamandag ni Tamba dyan sa House of Representatives, talagang pababa na. Marami na, sinusuwag na siya, di ba? Marami nang pumupustura na gusto siyang palitan sa pagka Speaker of the House. Ayun na nga, rekta na ho tayo sa birada netong si Congressman Pulong Duterte. Pakinggan nun natin itong mga kababayan. Game! Kung on a different question, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? Nako. So, kung sila'y mo bakbak og tao, okay ra. Pero kung sila'y bakbakan, demanda diretso. Akray, baby. Akray, baby. Wala, Senator Risa, crybaby ka pala Crybaby ka pala Or spoiled brat. So, itawag ka na nila Di ka lang pala crybaby, spoiled brat ka pa Nakananto ka. Yun talaga. Yun ang mabilis na sagot diyan sa attitude na yan ni Risa Hontiveros. Pagka bumibira kayo, okay lang. Pagka tinanong kayo, nag-iiyakan kayo. Di naman ho ata pwede yun. Sport lang. Mutira mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Mura magkagdi politiko magkaka. Hindi naman, hindi naman ho kasi politiko si Risa. Aktivista ho siya. Yung mga aktivista, pagka kinukontra, nag-aalburuto. Hindi naman talaga politika yan si Risa. Yan ang problema pagka hindi ka politiko.
O, yung iba naman dyan, bangag. Bangag yung iba dyan. Yung iba naman, power tripper. Iba-iba yan eh. Yung iba dyan, mga power tripper. Yung power tripper, pagka kinontra mo yan, magpa-power trip. Yung naman mga aktivista, pagka tinanong mo yan, nang kakaso. O, yung mga bangag naman, chill lang yan. Nagsisinghot lang ng pulburo niyan, ika nga. Saludo, kung pulong ingat ho kayo dyan. Marami ho tayong nababalitaan, marami tayong naririnig. Isama na lang ho natin sa ating pagdadasal itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No, kasi base dito sa interview niya na to, nangayayat na daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdasal ho natin. Rekta na ho tayo dito kay itong si, ang pangalan nito? Itong si Sir Tio Moreno. Meron na naman silang balagbag kagabi. Magaling. Magaling siya. Hindi siya ganun ka-emotional pagka bumibira. Alam niyo, yung tipong gigil na gigil. Pero yung birada niya, banayad pero may kagati ka. Pakinggan na natin itong mga kababayan. I'm getting better. It's getting better. You know, nawala na yung redness. Tapos bumabalik na yung shape ko. Pero in fairness, kamukha mo si Risa ngayon. Putang ina, Risa Tanas. Hindi po. Walang niya talaga. Ayaw niyang makamukha. Ako, feeling ko nakakamukha na nitong si Tio Moreno, si Risa. Real talk hindi biro yan. Pwede. Update kay Risa Tanas. May na-file na ba siya? Wala pa, no? Kasi she's just trying to intimidate critics. Kasi huling-huli na siya, na-expose na siya. Imagine for someone who wants to decriminalize libel, ngayon she's weaponizing that very law to silence critics, to stifle dissent. Correct. Stifle spell. Correct. Update kay Miss Joey. Ay, nandiyan pala si Anong chika ko? At update? Hindi talaga naman. Oo. Well, ano ba? I saw the post of Prof. Malua, Tequia. Kasi parang yun sa BIR. And I heard Attorney Glenn Chong made similar post. And yun nga, no, I think this is the offshoot of what they did during the TRICOM. Kasi yung privilege speech ni Ace Barbers, he was actually calling the BIR, NBI, AMLC to do investigation on the purported, yung mga purported fake news vendors paid by China. Yun ang sinasabi ni Ace Barbers. And it seems like even if the 19th Congress is already terminated, they are still running after the 40. Well, it's very clear na mukhang parang yung mga Duterte-aligned vloggers lang naman yung ginaganon nila. So, I expect na yung panggugur is going to continue on. Ayan. Correct. And what's the update ba? Well, the update really is, you look at the list, kung sino yung mga original na nandun sa 40 na listahan nila. Who among those 40 are still fighting? That is our reckoning point. Doon sa 40 na nilista nila, doon sa purported na mga fake news peddler daw, paid by China, sino na lang doon ang natitira who's still fighting the BBM administration? And who's still still true to their intention of yung ating goal to keep the kind of, to maintain the same politics that we have, the kind of leadership that we want to be the baseline of future governance, which is the Duterte kind of leadership. Ganun lang naman. Yan ang update. Yan ang solid update, I think, that everyone should know. Correct. Ayan. What's your update, Pao? My update is hindi alam ni Attorney Claire kung anong barangay yung sinasabi niyang drug-free. Tama. Bobo talaga siya, no? Imagine you're Alam mo yun? Imagine she's flexing, she's flexing numbers na there are 4,000 plus barangays that are already drug-free. But when Eden, the reporter from Net25 ata, yung sa,
yung journalist Oo, named tinanong Eden, siya. when she's asked na, can you give us a name of those barangays? Of course, fact-checking is the best, di ba? Oo, Ganyan. oo. Wala siya naibigay. Sabi niya, sa ngayon po, ang nabibigay lang po na data sa atin, wala po tayong data dyan, hanapin at tatanungin po natin yung PIDEA. Oh my God. You know what, Claire? Tama nga si BP Sara, you are garbage in, garbage out. Garbage out. Yung ano, yung pinapasok mong garbage, yan yung lumalabas. puro Kadiri. garbage. Literal kadiri. Oo nga, baliw siya, no? Hoy, may nag-I love you sa akin dito. Sino yon? Si EJ Fox de Ayala. Kaya mo pala sinerch. Hindi, iba yung... May sinerch ako. Ang sinerch ko dito, yung parang baklang pangit na nag-bash sa akin. Sabi niya, baklang choreno, si RJ Gallardo Luis Rona. Feeling ko ang pangit ng quality ng photo niya. So meaning, feeling ko, cheap Alam yung mo, phone. RJ, bago ka mag-comment, mag-aral ka muna, pati spelling mali. Oo. RJ Luistro. Alam mo ba? Alam mo ba? Uy, kain tayo, loves. Kakain kami kasi tinur namin sa Ate Joey. Andito siya sa Davao. And makakasama. Uy, thank you sa stars. Thank you, Caravan Asia. Oo, Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa sa Missing Sabongero. Mainit ho ngayon ito sa social media, no? Kailangan ho itong malaman ng ating mga kababayan. Pero yung issue nitong si Risa, hindi pa rin ho natin bibitawan yan. Dahil mas sa tingin natin mas importante yung issue na yan ni Risa kumpara doon sa mga nawawalang sabongero. Kasi dito, ano ho ito matindi-tindi itong kay Risa Hontiveros na to. Pinag-uusapan ho dito, yung mga individual na siniraan, ngayon nagdudusa, kung sakali man ang pinagbasihan, isa sa mga pinagbasihan sa kanilang pagkakakulong, yung mga testimonya nitong mga individual na to, napakalaking kabalbalan niya. Ito, pakinggan ho natin itong si Ma'am Pinky Webb. Game. Totoy, didiretsuhin ko na, para lang malinaw. Ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati sa property niya, pati dito sa operasyon ng Pitmaster. Yun ang naging papel ko. Ngayon, yung sa Missing Sabongero naman, yung si Mr. Yan. Eric De La Rosa ang taga-monitor sa audio at pag mayroong chopi na nakikita niya, itinatawag niya kay Mr. Charlie Atong Ang din, si Atong Ang, itinatawag niya rin sa akin at kinakausap ko na rin yung si De La Rosa. Then pag mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong, babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, boss, okay na ba na kailangan ng pick upin yung ano? O sige, tawag mo na yan doon sa mga pulis. Yun ang naging papel ko sa kanya. Lalia, Ako ang tagatawag at ako ang tagausap doon sa mga tao na gumagawa ng tsupe. So, babalikan ko lang. So, ibig sabihin nun, tsupe, sa pagkaintindi ko, pag nagkaroon ng dayaan. Yes. Okay, yeah. so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric De La Rosa, minomonitor niya yung laro, ano? Yes. Opo. Tapos pag may nakita siyang tsupe at tinatawagan niya si Atong, gaya ng sinasabi mo, at pagkatapos nakakarating din sa'yo, paano ka napasok dito? Si Eric ba ang kumakausap sa'yo o si Atong ang tumatawag sa'yo? Minsan kasi dinidirekta na yan tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Okay. At agad kinumpirma ko doon kay Mr. Atong Ang na mayroong tsupe dito. Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Kausapin mo yung tao at i-turn over mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Doon mismo sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa Cock House para kapin yung mga tao, din magantay ako doon sa mga pulis. Okay. Nako. At sino yung mga pulis na pumupunta doon at kinukuha itong mga dinadala mo sa isang kwarto? At sa ngayon, hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan at Okay. hindi pa ako. Okay. Totoy, so ganito, hindi mo pa papangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo,
na case ng missing sabungero, ilan sa kanila, sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa, ay dinala mo sila sa isang lugar? Ano yung tawag mo dun sa lugar? I didn't quite get that. Sa totoo lang, hindi naman ako ang gumawa noon para sa ano. Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tsupi at kinakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa cock house. Ibig sabihin ng cock house, yun yung pinagdagalahan ng may mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Duck house. Cock house. COCK, doon mo dinadala sa cock house itong mga sinasabing nandaya. Yes, Okay. Pinky. So, Totoy, pagka dinala mo sila dun sa cock house na yon, sabi mo may tinatawagan kang police para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo ba with your own, nandun ka pa ba sa lugar, sa cock house, kapag pinipick up na itong mga taong nandaya? Nandun yung ginamit ng witness, si Rogelio Burican. Yun ang inuutosan ko para bantayan yung mga taong nandaya. Opo. Actually, yung si Roger Burican. Pero kayo siya po, yung nakunan. nandun pa po kayo sa cock house bago po i-turn over itong mga taong supposedly nandaya sa sinasabi niyo pong police. Minsan kasi sa sobrang busy ko, minsan iniwan ko na lang doon sa driver ko yung si Rogelio Roger Burican na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness para sa kaalaman ng lahat. Si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbitbit ng taong nawala. Yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Yung nakapula kanina, siya yun si Rogelio Burican, bakla yung palayaw niyan. At yung kasama niya, si Rodilio Anigig, yung nakaputi kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa ng video ng cellphone na binitbit nila yung tao bago wala, yung nakapusas. So, Totoy, balik lang ako dun sa tanong ko, no? So, dinadala mo sila sa cock house, tapos may tinatawagan ka, sinasabi mo na pulis. Tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan kang pulis at mula doon, pupunta yung pulis. Mga pulis po yan, mga pulis. At ilan sila? Ko muna yan. More or less, Isang ilan yung kernel. pulis? Nako, Basta matindi yan ho sila ito. lahat, kulang-kulang 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30 kasama yung civilian. 30. Okay. So, punta tayo doon sa anong nangyayari sa kanila pagkatapos po ng sila'y ma-pick up. Doon po natin i-continue yung iyong salaysay. What happens to them pagkatapos po pick upin ang sinasabi niyong mga pulis at sibilyan na umaabot sa 30 siguro sila? Noong una, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa sabungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung Mr. Atong Ang yan. Meron isang pulis na napapakita sa akin ng video, Sir, wala ka ba tiwala? Ito, doon ko nakita kung paano nila pinapatay yung isang tao. Isang Nako. tao? Hindi, paano nila pinapatay yung mga grupo ng missing sabungero? Opo. At kayo po magsabi sa amin muli kung paano po pinapatay. Totoy, please go ahead. Katulad nung nakita ko doon sa video na pinakita nila sa akin, yung isang tao ginagamitan nila ng tie wire at yung parang kanta ba na kiling mo suple, dinahandahan nilang ginagarote hanggang sa mamatay. Pagkatapos Grabe naman yan. parang binawakwas nila yung tiyan, yung mga laman-laman para nung una tinanong ko bakit kailangan yung parang pangit na tingnan, yung sobrang karumal-dumal na tingnan yung tao. Karumal-dumal na eh. Sabi nila sa akin para madaling lumubog at hindi lulutang yung tao. Ay, naku, yari At tayo dyan. Naku, kaya pala sa ano tayo maghahanap sa lake. Dito papasok yung storya na nilubog sila, supposed to be, sa Taal.
Lake. Sa Talik. Sa Alik. Opo. Yes, Pinky. Totoy, para lang malinaw, paano nyo nalaman yung storyang yan? I mean, meron ka bang first-hand knowledge? Ito ganito kasi ho yan. Halimbawa, ipagpalagay na natin na totoong chochopi sila, nandadaya sila. Pwede ho silang makulong. Game fixing, di ba? Hindi ba krimen yun o magmulta? Pero yung aabot ka sa punto na palulubugin mo sila sa Taal Lake, iba, mausapan na ho yun. Ganito yan. Ang ano mga totoo dito sa issue na to? Ang mga totoo dito, merong nawawalang mga sabongero. Merong lumantad na mga witness. Okay? Tinuturo itong mga individual na to. Merong mga aligasyon, merong kontra-argumento itong mga nagsalita kahapon, sila Atong Ang. Ngayon, abangan ho natin ang korte kung ano ang magiging hatol nila dito sa isa na to. Hindi naman ho magpapatalo yan si Atong Ang, bilyonaryo nga eh. Pero wala ho tayo dito para pumili ng side o kung ano pa man. Bilyonaryo yan si Atong Ang. 'Di ba? Ano yan, ika nga kung talagang nangyari 'yon, kailangan niya managot. At kung hindi naman pala nangyari 'yon, na pinag-iinitan lang siya dahil gustong kunin yung mga tawag dito, yung mga business niya o kung ano man ang, 'di ba? Bahala na ho sila doon. Ang atin lang dito, ito yung ginagawa nating halimbawa para yung mga kababayan natin, lumayo ho kayo sa mga sugal-sugal na yan. Wala ho kayong mapapala dyan. Pag natalo kayo, pupasok sa utak niya, dapat pala mananako, di ba? Ganito gawin ko, sasama na ako sa kanila. Pag nahuli kayo, sa Taal Lake ang kahihinatnan nyo. O ito ba ay kwento lang sa iyo nung mga nagpakita sa iyo ng video? Hindi, knowledge ko talaga yan at actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila na sila mismo nandun. Grabe naman yan. At nilulubog, nakikita niyo po yun. Sa silang, gawa na nga, pina-abroad ako niya ni Mr. Atong Ang bago ako umalis, dapat naitago ko yung isang cellphone na may mga video yon sa harap mismo, doon sa bahay niya dati sa Mandaluyong. Napasunog niya yung cellphone ko sa harap nung kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na. Mhm. Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasabi mong ebidensya, yung mga video? Yes, Pinky. Okay. Nandun lahat. Meron ka Bago pa ako bang... umalis. Opo. Meron ka pa bang, dahil ang sinasabi mo nga wala na po yung ebidensyang yon, meron pa bang ibang ebidensya na magsasubstantiate o magpapatunay dito sa sinasabi ninyong pagpatay, allegedly dito sa mga missing sabungero? Meron pa bang ibang evidence that you have on hand? Yes, Pinky. Katulad niyang sa San Pablo, yung si John Lasco. Buti na lang, yung USB na yon na binigay sa akin nung isang kernel na sinabi ni Mr. Atong Ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon. Gawa ng nung magkasama kami noon sa isang helicopter, tatlo kami niyan, kasama yung piloto, ako, si Celso Salazar at saka si Mr. Atong Ang. Nung pagdating namin doon sa may Batangas, sa may dagat, nadulas siya, naikwento niya, dito ko nilubog yung tao ko dati, nakatulad kay Dondon. Bigla silang nagsinya si Celso na tinuro ako na nandun ako sa harap. Kaya nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa. Doon ako nakapag-isip, pag marami na pala talagang alam, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. So, meron ka pang, nasa iyo pa itong USB na to, Totoy? Yes, nasa akin at naibigay ko na yan din doon sa DOJ, sa IDJ. Nabigyan ko na rin sila ng Nandun kopya. na? Nasa CIDG na? Yes, Pinky. Okay. Totoy, papaano naman dahil lumutang din yung pangalan ni Miss Gretchen Barreto dito, bakit siya nasama dito sa usapin na ito? Ganito yan, Pinky. Minsan, 24 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto, binibulgar din ni Mr. Atong Ang kay Gretchen Barreto. Talagang yung word na magkatabi pa, ikaw sir ha? Anak ng tokwa. Nakikita mo na magkatabi.
Matindi ka, sir. Kaya pakiusap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, ngayon, makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kwinikwento mo naman sa'yo lagi yan. Meron pa bang may iba ka pa bang kasama, Totoy, na magpapatunay dito sa iyong sinasabi? Sa totoo lang, yung apat na nasa kanya na mga tao na involved, yung nakasuhan, yung mga kasama ko, na pinapa-interview na, kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan. Sila lahat may alam yan. Binabaliktad nga nila doon sa interview na kawawang-kawawa at ako daw ang milyonaryo at parang binabantaan ko pa raw ang buhay nila. Mr. Atong ang masabi ko lang sa iyo, humarap ka. Dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa ang nagsisinungaling. Yung mga tao, tinuruan mo pa dahil nga sa impluensya ng pera mo, pasahod mo, buong pamilya nasa loob. Kaya kung sa totoo lang, kung magsabi ng totoo yung mga apat na yan, maliwanag, walang ibang ituro kundi si Mr. Atong Ang. Isama ko lang yung pag-file kanina ni Atong Ang, no, ng reklamo. Ang sabi niya, nanawagan siya sa'yo, ang sabi niya, huwag ka nang magsinungaling, itinuring kita na parang anak, pati ako, papapatay mo. Idadamay mo pa ako. Hindi, totoo yan. Sino ba naman si Dondon Patidungal? Ultimong tao lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kanya, ngayon napakasama na ng tingin niya sa akin. Kung maalala nyo sa Senate hearing kung paano niya ako pinagtanggol, doon pa lang kung talagang hindi ko siya pinagtanggol, pwede ko ituro siya kagad dyan, doon pa lang, on the spot. Diba? Isa pa, mayroon pang isang Pinke, yung isang kaso, yung para alam ng lahat sa mga nakikinig sa akin, yung kaso ni Mr. Yulo hanggang ngayon hindi mapamasolve yun. Ngayon, nanawagan ako sa mga anak ni Mr. Yulo, ito na ang pagkakataon na ang mastermind si Mr. Atong Ang, kasama yung kanyang anak, kasama yung kanyang kapatid na si William, yun ang nagmumonitor kay Mr. Yulo doon sa Pampanga. Kasama yung dating si IDG na si Ediboy Villanueva. Ang una, sinabi niya sa akin, doon may atraso kay Irap yan, kinuha yung mga alahas ni Irap. Kalaunan, nalaman ko may utang pala sa kanya na 5 million. Nung bandang huli, nalaman ko na kumpare pala niyan. Ganon kasama si Mr. Atong Ang. At saka yung mastermind, nakakulong. Yung driver ng motor, nandyan sa kanya. Ang pangalan ng driver ng motor, si Julius Gumulon. Yun ang niya. Yun yung driver, nasa kanya. Kasama yan sila Roger Rogelio Burican. Kailangan mo lang daw ng pera, ayon sa kampo ni Atong Ang, kasi natalo daw kayo sa eleksyon? Pinke, sa totoo lang, di ba sinabi niya, pinalabas niya na bilyonaryo ako. Bakit kailangan ko pa ng pera? Sa totoo lang, yan si Mr. Atong Ang, napakagaling magsinungaling yan. Ayun na ang masasabi ko. Nung panahon, para malaman nyo, tingnan na lang natin yung mga nakaraan. Di ba, gusto niya rin ipapatay si Chavit Singson, kaya nagkagulo ang buong Pilipinas noon. Siguro sa interview mo kahapon, ilang katanungan na lang, dun sa ilang mga lumalabas pala na mga storya, Totoy, meron kasing lumalabas na meron daw senador at meron pang kongresista na dawit dito sa kaso. Totoo ba to? Alam mo, gawa-gawa niya lang yan para magalit yung mga senador at saka congressman. Gawa nung itong totoo talaga na membro sila ng ALPA. Ngayon, yung mga senador at mga ilang tao against doon sa mga ginagawa niya. Ngayon, nagmi-meeting yan, nandun ako, sinasabi niya. Kasi nakasampol na sila na mayroong pinapapatay na missing sabungero. Ngayon, nag-meeting ulit na nandun ako sa harap. Sinabi niya sa buong membro, kung hindi natin gagawin to, hindi lalaki yung sales natin.
nun yan, katarantado, ginawa pa niya akong sinungaling. Katulad nung sinabi niya na ako daw nag-extort sa kanya, kailangan ko ng pera dahil natalo ako nung eleksyon. Sa totoo lang, Pinky, yung mayroon silang pinapirmahan na papel sa akin para baliktarin ko. Yung recantation. Lahat ng recantation. Para baliktarin ko lahat ng katotohanan. Sinabi, inupiran pa ako ng 500 million, hindi 300 million katulad nung sinabi niya. 500 million ang inoffer sa akin. Ang sabi, hindi kaya ng konsensya ko. Natanggapin ko yung halagang 500. Palakpakan natin si alias Totoy. O, konsensya pala, ha? Konsensya pala, ha? Konsensya dapat noon pa sa Senado. Huwag mo kami bidahan ng konsensya. Million. Sa aminin mo at sa hindi, may involved na pera dyan sa pagsasalita mo na yan. Tigilan nyo kami. Ang kagandahan lang nito na lumalabas yung mga kung ano yung mga dapat ilabas. Pero sabi mo walang involved na pera. Dahil buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito at pamilya ng mga namatayan na mga missing sa Bungiro. Marami siguro nagtatanong din, Totoy, bakit ngayon? Bakit ka ngayon nagsalita? Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkakataon dahil nagtiwala ako kay Direct PNP Chief Torre, kaya DOJ Remulla. At saka, ang pinakalas dito, pinapapatay niya na ako. At gusto pang masakirin kami buong mag-ina, pati mga anak ko. Matanong na rin kita, Totoy, kailan mo huling nakausap si Atong Ang? Dahil kausap ko siya, nung nagmamakawa na siya sa akin, nagtitik siya sa akin na parang 7 days ago, nagtitik siya sa akin na mag-usap daw kami sa isang hotel, ayusin na namin at hirap na daw sa kalagayan niya. At Yun meron, ang last namin pag-uusap. about 7 days Tapos, ago. Pinky. At nandun, nasa Pinky. iyo pa itong text na to na nagmamakaawa siya gaya ng sinasabi mo. Nandito sa akin, hindi niya pwede isinungaling na sa akin. Gusto Okay. mo, basahin ko para mayroon kang idea. Okay naman po, basta wala ho sanang mga mura, no? Hindi na. Okay na, basta at least sinabi ko. At, Sige, go doon ahead. na lang, Totoy, sige, go ahead. Para malaman nyo, pinapapatay niya ako sa halagang 50 million. Para alam ng lahat na kaya ako naglakas loob ng ganito. Sabi ko nga sa sarili ko, aanhin ko yung pira kung mapatay naman ako at mawalan ng hustisya ang mga kamag-anak. Hustisya. Loko-loko, wag mo kong daan sa hustisya mo. Okay na nagsasalita ka, pero pagdating sa hustisya, wag mo kami bibigyan. Ng mga missing sa Bungiro. Alright. So, kayo'y umaasa. Ano ang plano mo from siguro here on, Totoy? Kasi yung affidavit mo, hindi mo pa naisusumit eh. Inaayos lang ng CIDJ na makompleto dahil pagdating sa akin, putol, nandoon na pinapapuntahan na ng CIDJ at mayroon na silang iniimbitahan na tao. Ano yung ibig sabihin ng putol at may iniimbitahan na tao? May missing link ba dito na kailangang parte o bahagi ng iyong affidavit? Kailangan kasi makompleto lahat ng aking affidavit. At bakit kulang, Totoy? Mayroon pang kulang ng konti. Siguro by next week may pasa na ito. Gaano ka-importante yung parte na yon at hindi maipasa ang iyong affidavit? Mas pinaka-importante talaga. At hindi mo masabi sa amin ngayon kung ano ito? Sa ngayon wala ako sabihin. Okay. So, ikaw... Ayun na nga mga kababayan, hayaan na muna ano yan kumbaga, sabi nito, sabi niyan, di ba? Sinong mas pinapaniwalaan nyo? Si Atong Ang o itong pinapasalamatan si Remulla at itong si Torre? Pero huwag mo sabihin sa amin, Brad, na walang involved na pera dyan. Anak ng toka, tigilan mo kami. Pambira. Kumanta ka kung kakanta ka, pero pagdating sa pera, huwag mo kaming lokohin. Lulutan ka, walang pera. Ang kalaban mo, ang daming pera. Kung sakaling matanggal yung mga business ng amo mo, sinong papalit dyan, di ba? Sinong nag-i-interest? Doon pa lang baka inabutan ka na ng mga nag-i-interest
sa business ng mga amo mo dati dito kay Atong Ang. Huwag mo kami lokohin, Brad. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.